Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. May mga sandali na alam mong paparating ang panganib, nadama mong may mali, ngunit nais mo pa ring marinig hanggang dulo. Sa paligid mo itila dahan-dahang umiihip ang malamig na hangin. Isang tahimik na babala. May darating, at higit itong nakakatakot kaysa sa inaasahan. Sa labas ng kampo ng mga gerero, hindi tumigil ang sigaw ng bayan. Mas malakas, mas buo, mas puno ng galit. Karaniwang mga tao, sawang-sawa sa takot at pananakot. Sa unang pagkakataon, hinahamon nila ang kapangyarihan. At ang protesta'y lalo lamang nagpasiklab ng galit ni Miguelito. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa kontrol or teritoryo, kundi sa kanyang ego. At alam ng lahat, kapag nasugatan ang pride ng taong may baril at pera, walang hangganan ang kanyang bangis. Sa loob ng kampo, ibang tanawin ang bumalot. Katahimikan, mabigat na hangin, tensyon sa bawat hinga. Walang gustong magsalita, ngunit lahat ng matay nakatuon kay Miguelito. Naglalagablab ang kanyang mga mata para bang naghahanap ng susunod na biktima. Samantala, tahimik na inaayos ni Rigor ang kanyang plano. Ang kanyang mga utos sa munisipyo'y malinaw, bantayan ang libing ni Santino, hintayin si Tanggol. Naniniwala siyang babalik si Tanggol. Sapagkat gaano man katigas ang isang tao, hindi niya kayang baliwalain ang dugo ng kapatid. At ang kahinaang iyon ang bitag na inihanda ni Rigor. Sa libing, kumalat ang ibang dalamhati. Ang mga luha ni Maritz ay hindi lamang iyak ng isang ina, kundi tanong sa buong mundo, bakit ganito kalupit ang kapalaran? Mahigpit niyang yakap ang kabaong ni Santino, para bang sa higpit ng pagkakahawak ay magigising ito. Hindi niya naririnig ang mga salita ni Mandor. Ayaw niyang umalis. Bawat sandali ng kanyang presensya'y nagiging mas mapanganib, ngunit hindi niya ito nakikita. Sa madilim na sulok ng lungsod, palihim na ipinatawag ni Miguelito si Ben. Nasa mesa ang pera, ngunit ang tunay na sandata niya'y takot. Sinabi niya, mas marami pang darating kung magtatagumpay sila. Nanginginig ang mga kamay ni Ben nang kunin ng sobre. Buntis ang kanyang asawa, at sa larong ito, palaging inosente ang unang nasasaktan kahit hindi sila ang tunay na target. Sa kanilang pinagtataguan, bumagsak ang mabigat na katahimikan. Nakayuko si Tanggol, ngunit naglalagablab ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito karaniwang galit. Ito'y puot ng taong nawala ng kapatid, ng kaibigan, at halos lahat ng dahilan upang umatras. Nang magsalita siya kay Ramon, hindi ito sigaw, kundi malamig, ngunit matalim na tinig. Sapat upang maunawaan ng lahat na kapag tumindig sila ngayon, wala nang balikan. Bigla, para bang sumagot ang mundo sa kanilang pasya, dumating si Miguelito. Walang paliwanag, walang usapan, tanging sigaw, yabag ng mga paa, at tunog ng mga baril na nagbabanta ng dugo. Minsan, 2 beses, sinubukan ni Ben, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Miguelito. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ben ang katotohanan. Hindi na siya kakampi, kundi sakripisyo. Umabot ang sigaw ni Miguelito kay Tanggol, at tila tumigil ang oras. Alam niya, ito na ang bitag. Sarado na ang pinto. Sa labas, patuloy ang protesta. Sa loob, nagsimula ang banggaan ng puot at hustisya. Ang unang ilang segundo'y nakakatakot na katahimikan. Mas nakakatakot kaysa sa putukan. Pumigat ang hangin, tila huminto ang gabi sa paghinga. Mabagal na tumayo si Tanggol. Walang sigaw, walang pagmamadali, ngunit bawat hakbang ay puno ng malinaw na paninindigan. Sa labas, sigaw ng bayan, hustisya, katotohanan, wakas ng takot. Sa loob, nagharap ang dalawang mundo, ang mundo ng karahasan at ang mundo ng paninindigan. Lumabas ka, Tanggol, sigaw ni Miguelito. Puno ng kayabangan at galit ang kanyang tinig. Ngunit sa loob,
ay nakatago ang takot. Sapagkat alam niya, kapag humarap si Tanggol, hindi na ito karaniwang banggaan. Mabagal na lumapit si Ramon at sinabi, "Hindi ngayon, hindi patas." Ngunit mariing umiling si Tanggol at sagot niya, "Matagal nang hindi patas, at ngayon ang oras upang titigan ang kasalanan." Samantala, pumuwesto na ang mga tauhan ni Miguelito. Nakatutok ang mga baril, nakahanda ang mga daliri sa gatilyo. Nanginginig si Ben, basang-basa ng pawis. Iniisip ang mukha ng kanyang asawa, ang anak na hindi pa niya nakikita. Para sa kanya malinaw, walang halaga ang buhay sa mga taong ito. Pumutok ang isang bala, hindi pa nakatutok, babala lamang. Sa labas, nagsisigawan ng tao, kumalat ang kaguluhan. May tumakbo, may bumagsak. At sa sandaling iyon, nabasag ang tensyon. Sumugod ang una, kasunod ang pangalawa, at kumalat ang karahasan na parang alon. Mabilis kumilos si Tanggol. Ang unan niyang sandatay hindi baril, kundi kamao. Puno ng galit ngunit tiyak. Bumagsak ang isa, sumigaw ang isa pa. Ngunit sa likod niya, nakatutok na ang mga baril. "Tama na!" sigaw ni Maritz. Basag ang kanyang tinig, puno ng sakit. Nakita niya ang kaguluhan, nakita niya ang dugo. At sa sandaling iyon, napuno ang kanyang mga mata ng imahe ng kanyang anak na patay na. Para bang sumisigaw ang alaala? Huwag nang may iba pang mawala. Sandaling tumigil ang lahat. Maikling oras, ngunit sapat upang maramdaman ang bigat ng konsensya. Ngunit nanatiling matatag si Miguelito. "Tapusin na!" sigaw niya at tuluyang sumiklab ang labanan. Sa gitna ng putukan at sigawan, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Hanggang saan ka lalaban kung alam mong ito na ang huling digmaan? Duguan ang mga kamay ni Tanggol. Sugatan si Ramon. Nakaluhod si Ben, hindi alam kung tatakas o mananatili. Sa labas, lalo pang lumakas ang protesta. Lalo pang lumapit ang mga tao. Ramdam nila ang kasaysayang nagaganap sa loob. At biglang pumutok ang isang bala. Pinakamalakas, pinakamalinaw. May bumagsak. Hindi pa alam kung sino. Hindi pa alam kung kaninong dugo ang dumikit sa lupa. Ngunit isang katotohanan ang malinaw. Hindi na muling magiging pareho ang lahat. Isang katawan. Isang bala. Isang sandali na nagbago ng lahat. Hindi agad nagsalita ang mundo. Para bang ayaw tanggapin ang bigat ng pangyayari. Si Maritz ang unang sumigaw. Isang iyak na tila galing sa kaluluwa, hindi sa lalamunan. Napaatras ang mga tao, ang ilan ni napahawak sa kanilang dibdib, ang iba'y napapikit. Nakaluhod si Ben, nakatitig sa dugong bumaha sa semento. Hindi niya alam kung kaninong dugo iyon, at sa totoo lang, natatakot siyang malaman. Napatigil si Tanggol, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng tanong. May hangganan ba ang laban kung may buhay nang nawala? Mabagal siyang lumingon, at nakita niya, hindi si Ramon, hindi si Miguelito, kundi isang karaniwang sundalo, isang taong sumunod lamang sa utos, isang pangalang hindi maaalala, ngunit isang buhay na hindi na maibabalik. Sa sandaling iyon, lumitaw ang bitak sa mukha ni Miguelito. Isang saglit na sapat, sapagkat alam din niya, may linya nang nalampasan. Ang tunog ng sirena ay unti-unting pumasok mula sa labas. Sa simula'y mahina, ngunit lalo pang lumakas. Mas maraming tinig ang umalingaw-ngaw, hindi na sa galit, kundi sa pag-asa. Pulis. Isang salita, isang banta laban sa kapangyarihan ni Miguelito. Nagtingkinan ang kanyang mga tauhan. Ang ilan ay umatras. Ang ilan ay ibinaba ang kanilang mga baril. Ang ilan ay nakaramdam ng takot sa unang pagkakataon. Sapagkat ngayon, ang kanilang kalaban ay hindi na pera o armas, kundi ang batas. "Umalis na tayo," sigaw ng isa. Ngunit nanatiling nakatitig si Miguelito kay Tanggol. "Hindi pa tapos?" bulong niya. Hindi iyon utos. Hindi sigaw, kundi isang pangako. At bago dumating ang pulis, siya'y tumalikod, sumakay sa kotse, at naglaho sa dilim. Iniwan niya ang kaguluhan,
sugatang mga tao, at walang katapusang mga tanong. Lumapit si Ramon kay Tanggol. Pareho silang hingal, pareho'y duguan, pareho'y alam. Hindi pa ito ang wakas, may darating pang mas mabigat. Nakaupo si Marit sa tabi. Wala nang luha, ubos na ang lahat. Ngunit sa kanyang mga matay nagliliyab ang bagong apoy. Hindi na lamang ito tungkol kay Santino. Ito'y para sa bawat ina na natakot, na nawalan, na pinatahimik. Mabagal na tumayo si Ben. Inihulog niya ang sobre ng pera sa lupa. Hindi niya ito tatanggapin. Sa unang pagkakataon, pinili niyang hindi sumunod. Samantala, dumating ang pulis. Sinuri nila ang lugar, dala ng mabigat na hangin ng gabi ang bigat ng nangyari. Isang katotohanan ng lumitaw. Hindi pa tapos ang laban. Nagbago lamang ang anyo. Sapagkat kapag may dugong dumaloy, lumilitaw ang katotohanan. At kapag ang takot ay naging tapang, bumabagsak kahit ang pinakamalakas. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa mga tanong at putukan, kundi kung sino ang unang aamin kapag wala ng madilim na sulok na mapagtataguan. Mula sa bukang liwayway, mabigat ang hangin. Isang araw na sinalubong na may biyaya. Isang umagang inakala ng marami na magiging payapa. Ngunit ang kapayapaan ay salita lamang. Sapagkat ang mga oras na darating ay nakatakdang magbunyag ng mga lihim na hindi na maitago, sugat na hindi na maitatago, at mga pasyang magbabago sa kapalaran ng lahat. Muli silang itinulak sa mundong pinaghaharian ng karahasan, kapangyarihan at dugo. Isang mundong bawat hakbang ay may kapalit, at bawat katahimikan ay may nakatagong sigaw. Sa gitna ng lahat, dahan-dahang nagbabago si Mando. Hindi na siya tahimik gaya ng dati. Hindi na siya bulag na tagasunod ni Rigor. Matagal na niyang kinimkim ang katahimikan. Nilunok ang takot. Itinabi ang konsensya. Itinago ang prinsipyo para sa kaligtasan. Ngunit ngayon, sa harap ng bangkay ng inosenteng bata, sa harap ng sariling dugo, gumuho ang mga pader sa kanyang loob. Alam ni Mando na dumating na ang sandali upang pumili. At ang sandaling iyon ay ngayon. Hindi na siya maaaring umatras. Ang tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Hanggang kailan siya magbubulag-bulagan? Ilang buhay pa ang mawawala bago siya tumindig sa panig ng katotohanan. Samantala, si Rigor, kilala ng kanyang mga tauhan bilang Roar, ay agad kumilos. Inutusan niyang higpitan ang seguridad sa libing ni Santino. Para kay Rigor, ang libing ay hindi lamang lugar ng pagluluksa. Isa itong bitag. Buo ang kanyang paniniwala na hindi mapipigilan ni Tanggol ang kanyang emosyon. Tiyak na darating siya, kahit sandali, upang makita ang mukha ng kanyang kapatid. At sa isip ni Rigor, iyon ang perpektong pagkakataon. Para kay Rigor, ito ang tsansa, dakpin ang taong matagal na niyang kinamumuhian at itinuring na pinakamalaking banta sa kanyang kapangyarihan. Bawat utos ay naglantad ng kanyang malamig na kalkulasyon, isang taong sanay maglaro sa buhay ng iba, kahit ang sariling anak ay nakahimlay na sa kabaong. Habang abala si Rigor sa pagpapalakas ng seguridad, nagmamadali si Marites patungo sa bahay. Mabigat ang bawat hakbang, para bang hinihila siya ng takot at dalamhati. Ngunit mas malakas ang tawag ng puso ng isang ina. Ang makita ang kanyang anak na si Santino sa huling pagkakataon. Sa kanyang dibdib ay naglalaban ng takot at pananabik, galit at pagmamahal. Biglang hinarang siya ni Mando, bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Alam niyang delikado ang sitwasyon, na isang maling galaw ay maaaring magdala ng mas malaking trahedya. Sinubukan ni Mando na pigilan si Marites, na maghintay, na magpasensya sa tamang oras. Ngunit paano mo pipigilan ang isang inang nawalan ng anak? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong puno ng emosyon, ngunit magkaibang landas ang tinatahak. Para kay Marites malinaw, walang makakapigil sa kanya. Walang makakaagaw sa kanyang karapatang makita ang anak sa huling pagkakataon.
Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit matatag. Bawat salita'y galing sa pinakamasakit na sugat ng kanyang puso. At doon naunawaan ni Mando, kapag ang kalaban ay pusong durog, walang silbi ang rason. Nang sa wakas ay nakita ni Marites ang bangkay ni Santino, gumuho ang kanyang mundo. Sa katahimikan ng silid, sumabog ang nakabibinging sigaw. Sigaw ng isang ina, hindi matanggap na patay na ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang itinatanong kung bakit. Bakit siya pinagkaitan ng anak? Ngunit walang sagot, tanging alingawngaw ng dalamhati at kawalan. Mahigpit niyang yakap ang kabaong ni Santino. Umaasang magigising ito, umaasang panaginip lamang ang lahat. Walang tigil ang pag-agos ng luha. Bawat patak ay simbolo ng kalungkutan, galit at kawalan. Sinubukan siyang pigilan ni Mando. Pinakalma. Pinakiusapan na umalis bago dumating si Rigor. Sapagkat alam niya, kapag nagharap si Rigor at Marites, sasabog ang lahat. Ngunit hindi bumitaw si Marites. Kahit sa huling sandali, nais niyang manatili sa tabi ng anak. Mas mahigpit niyang niyakap ang kabaong, para bang iyon ang huling kanlungan. Dumating ang nakakatakot na sandali. Pumasok si Rigor sa libing, at agad bumigat ang hangin. Bago pa man may masabi, nabasag ang katahimikan ng isang malakas na sampal. Tumama ang kamay ni Marites sa mukha ni Rigor, simbolo ng galit at dalamhati. Siya'y nagbintang kay Rigor sa pagkamatay ni Santino. Para sa kanya malinaw, ang tunay na salarin ay si Rigor. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, gumanti si Rigor. Sa malamig, mapangutyang tinig, ibinato niya ang sisi kay Marites. Sinabi niyang kapabayaan ng ina ang dahilan ng pagkamatay ng anak. Inakusahan niya itong nagpakasasa sa luho imbes na alagaan ang anak. Ang mga salitang iyon ay lalo pang tumusok sa durog na puso ni Marites. Hindi na nakatiis si Tindig. Hayagan niyang ibinunyag ang halimaw na katauhan ni Rigor, ang kawalan ng konsensya, ang pagtatakip sa kanyang mga krimen. Para kay Tindig malinaw, si Rigor ang ugat ng lahat ng trahedya. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang nagngit-ngit si Rigor. Sa isang iglap, itinutok niya ang baril kay Marites. Natigilan ang lahat. Ngunit lumapit si Mando. Buong tapang siyang tumayo sa harap ni Rigor. Sinabi niyang lumampas na ito sa linya. Iginiit niyang walang puwang ang karahasan sa libing ng kanilang anak. Nabigla si Rigor. Mariin niyang inutusan si Mando na lumayo. Pinaalalahanan siya ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi umatras si Mando. Sa wakas, ibinunyag niya ang sa di kalayuan nakatayo si Tanggol. Tahimik. Ngunit sa loob niya'y naglalagablab ang apoy ng paghihiganti. Handang tapusin ang lahat. Ngunit pinigilan siya ni Mando. Sinabi niyang kung papatayin ni Tanggol si Rigor, hindi nito mararanasan ang tunay na paghihirap, ang mabagal na pagkasunog sa loob ng kulungan. Para kay Mando, ang hustisya ay hindi minamadali. Dumarating ito sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng konsensya. Sa sandaling iyon, naging malinaw. Hindi pa ito ang wakas. Sariwa pa ang mga sugat. Patuloy pang lumilitaw ang mga lihim. Sina Mando, Rigor, Marites, Tindig, Santino at Tanggol. Ang kanilang paglalakbay ay patuloy na umuusad sa landas ng sakit, katotohanan at hustisya. Bawat pasya ay may bigat. Bawat hakbang ay may kapalit. Kahit matapos dalhin si Rigor mula sa libing, hindi natapos ang kaguluhan. Sa halip, doon nagsimula ang lindol na yumanig sa buong lipunan. Hinila si Rigor ng pulisya na may posas sa kamay. Patuloy siyang nagpupumiglas, ngunit wala nang natatakot sa kanya. Hindi na siya nakikita bilang pinuno, kundi bilang ama, isang taong tuluyang hinubaran ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng yabang, ngayoy puno ng kalituhan, takot at galit. Sa bawat hakbang, tila gumuho ang kanyang anino. Sa loob ng libing, bumigat ang katahimikan. Nakaupo si Marites sa tabi ng kabaong ni Santino, halos hindi gumagalaw.
Nakatitig ang kanyang mga mata sa kawalan, naghahanap ng sagot na kailanman ay hindi darating. Wala ng luha. Tapos na ang lahat. Mas lumalim ang dalamhati. At hindi na ito ipinapahayag sa sigaw, kundi sa katahimikan, mas nakamamatay. Mabagal na lumapit si Mando. Maingat, dahan-dahan. Para bang natatakot na isang maling salita'y tuluyang magdurog sa babaeng nasa harap niya. Wala siyang sinabi, tanging presensya lamang. Isang tahimik na paalala na hindi nag-iisa si Marites sa bangungot na ito. Sa di kalayuan nakatayo si Tindig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa pinipigilang galit. Para sa kanya, hindi sapat ang posas, hindi sapat ang kulungan. Alam niyang mas mahaba pang laban ang naghihintay. Isang laban na hindi matatapos sa kamao lamang. Sa labas ng bahay, sa dilim, nakatayo si Tanggol. Hindi siya pumasok, hindi siya lumapit. Mula sa anino, pinagmamasdan niya ang lahat. Si Rigor na nakaposas, ang mga luha ni Marites, at ang pamilyang matagal ng durog bago pa man. Sa kanyang dibdib, dalawang tinig ang naglalaban. Ang tawag ng paghihiganti at ang sigaw ng hustisya. Alam niyang tama si Mando, ngunit alam din niyang may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng batas. Habang unti-unting nagtatapos ang libing, isang katotohanan ang lumitaw sa isip ni Tanggol. Isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi pa tapos si Rigor, kahit nakulong. Hawak pa rin niya ang maraming lihim, maraming kapangyarihan. At kung mananatili silang tahimik ngayon, maaaring maulit ang lahat. Kinabukasan, kumalat ang balita na parang apoy. Hepe na pumatay sa sariling anak, ama na naging mamamatay. Gumuho ang kapangyarihan sa sarili nitong krimen. Ngunit kasabay ng balita, kumalat ang mga bulong, tanong, hinala. May nagsabing hindi nag-iisa si Rigor. May nagsabing may mas malalim pang dahilan sa likod ng kamatayan ni Santino. Sa sandaling iyon, muling nagising ang konsensya ni Mando. Nakaupo sa himpilan habang inihahanda ang mga kaso laban kay Rigor, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Isang pangalang matagal nang nakabaon. Isang pangalang nakatali sa mga sikretong misyon, mga utos na hindi nakikita, at mga buhay na naglaho. Mabagal niyang isinara ang folder, at doon niya napagpasyahan, hindi na siya babalik sa dating Mando. Samantala, sa isang sulok ng lipunan, may mga matang tahimik na nakamasid. Hindi ikinagulat ng ilan ang pagbagsak ni Rigor. Para sa kanila, simula pa lamang ito. Ang tanong ngayon, sino ang susunod na hakbang? Hanggang saan aabot ang katotohanan? Ang katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Nagluksa si Marites, nagbantay si Tindig, nakipaglaban si Tanggol sa kanyang pagdududa, at naghanda si Mando. Mabagal na bumubukas ang bagong kabanata ng pagbubunyag, ng paghihiganti, ng hustisya. Sapagkat ang kamatayan ni Santino ay hindi lamang trahedya. Isa itong apoy. At sa sandaling iyon, naging malinaw, hindi na lamang ito laban ng isang pamilya, kundi laban sa buong sistemang matagal nang nabubulok sa dilim.